guys, ako si Michelle, matagal ng DH dito sa Hong Kong. Magbabasa tayo ngayon ng tanong galing sa ating viewers. Any tips po? First time ko po apply ng Hong Kong in God's will po, para aware naman po ako. Anong ibig sabihin ni sis na tips sa pag-apply pa lang, yung sa interview or yung about na sa pagiging DH dito sa Hong Kong? So, para kompleto, kasi hindi niya naman binanggit, lahatin na natin. Una, syempre sa pag-apply dito sa Hong Kong, bago ka mag-apply sis, tingnan mo muna yung mga requirements mo. Kung yung passport mo, kung valid pa ba yan, or baka mag-expire na yan, kailangan mo yung i-update, kailangan mo yan i-renew, at least 2 years. Tapos, maghanap ka rin ng agency. Kung may mag-direct hire sa'yo, dito mas mabuti. Kung may magtutulong sa'yo na mag-send ng papers mo dito sa mga agency, mabuti. Kung wala, may mga online na rin ngayon na applyan, pero para sigurado ka rin, marami naman ng agency dyan sa atin para at least updated ka agad. So, yun yung sa pag-apply pa lang. And then, sa pagpa-interview sa employer or sa broker, dapat dapat masayahin ka. Masayahin yung mukha mo pag interview mo, kasi yun yung gustong-gusto ng mga amo dito sa Hong Kong. So yun yung nila, lucky para sa kanila na yung mukha is magaan, masayahin sa interview, kahit saan, sa broker interview or sa employer's interview man yan. Siyempre, dahil ang papasukan natin is DH, kung marunong ba kayo magluto, magbantay ng bata, kung may experience ba kayo, yung mga ganon. Given naman na yan yung trabaho sa bahay, kasi kahit na hindi tayo mamasukan is ginagawa naman natin yan. Kung may pamilyado tayong tao, yung pagbabantay sa anak is alam naman natin na yan. Basta sa interview, ibigay mo lang yung best mo, i-highlight mo yung mga katangian mo na kakaiba na maaring wala sa iba, or maaring magustuhan nila bilang isang DH dito sa Hong Kong. At syempre, dapat fit to work ka. Yung medical mo, mapasahan mo yan. Yung training at saka yung yung TESDA, yun, may mga OWA pa yan. And then, pag andito ka na sa Hong Kong, ang tips ko is walang katapusang ngiti. Dapat masayahin ka pagdating mo pa lang dito. Kahit na may nagawa kang mali, pinagalitan ka or pinagsabihan ka, o di kaya kine-question lahat ng work mo, huwag kang sumimangot. Basta ipakita mo lang na willing kang matuto, na hindi mo sinasadya, na mapagkumbaba ka sa amo mo. Yun yung importante dito, para hindi ka agad mapatsawla ng amo mo, palayas, dahil mas matapang ka pa sa amo mo or ayaw mong tumanggap ng pagkakamali. Yun yung pinaka ugali dito na dapat mong dapat mag-adjust ka. Kasi pagdating mo dito, iba na yung iba na yung status mo. Hindi ka na tulad sa Pilipinas. Pagdating mo dito, helper ka na, katulong ka na dito sa Hong Kong. Then, ang isa pang tip, sana makuha mo yung loob ng alaga mo. Siyempre, pati amo mo. Dapat makuha mo din yung taste ng amo mo. Yun yung gustong-gusto nila, na makuha mo yung taste nila sa pagkain. Gustong-gusto ka na nila yan agad pag gumagawa ka ng food na gusto nila. Actually, mga simple food lang naman dito sa Hong Kong, pero pag binigyan mo rin ng effort konti, magugustuhan din yan ng mga amo. At saka huwag kang kabahan sis, may guide naman dito pagdating mo ng gagawin. Basta ang importante, sundin mo lang yung mga instruction ng amo mo, sundin mo lang yung, gawin mo lang yung trabaho mo ng tama, huwag kang maratel, huwag mong kalimutan. At higit sa lahat, aalagaan mo talaga mabuti yung alaga mo, kasi sila yung priority dito. So yun yung tips ko para sa iyo sis, na sana may nakuha kang idea. Sa dagdag kaalaman sis about sa pagiging DH dito sa Hong Kong, visit ka lang dito sa channel ko. Marami ako dyang videos, iba't ibang video ng tips and ideas bilang domestic helper dito sa Hong Kong na maaring makatulong sa'yo. Yun lang sis, thank you sa question, at saka please subscribe na lang din sa mga bago pa dito sa channel ko, Shell Wonder Vlogs. Thank you, bye bye.